Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. Magandang gabi po muli sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kapatid at mga kaibigan. Isang kagalakan po sa amin na sa gabing ito kami po inyong sinamahan sa pag-aaral ng ating leksyon. Muli po ako ang inyong lingkod, Pastor Benjamin Casimiro, na inyong makakasama. Kasama rin natin sa gabing ito si Dr. Almosera. Welcome po, Doc. Thank you, Pastor. Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Ang ating pag-aaral sa aklat ng unang Tesalonika ay napakaganda at tunay na nagiging pagpapala sa ating lahat. Ating pag-aaralan sa gabing ito ang nasa ika-6 na leksyon na pinamagatang Friends Forever. Bago tayo tuluyang dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay yumukod sa isang panalangin. Minamahal po namin Diyos na nasa langit. Amin pong kagalakan na sa gabing ito, kami po ay nagkaroon ng karapatang matunghayan ang inyong banal na salita. Sa pamamagitan ng leksyong ito, O Diyos, mangusap po kayo sa bawat isa amin. Patnubayan kami ng inyong banal na espiritu at bigyan kami ng karunungan, pagkaunawa, at ang kapangyarihang ang mga ito'y amin po maisakabuhayan para sa inyong banal na pangalan. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa amin dalangin at sa katiyakan kayo ang Diyos ang siyang nagtuturo at gumagabay sa bawat isa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ating puntong hayan, minamahal mga kaibigan, ang ating pong Sabbath School Bible Study Guide. Tayo po ay dumako na sa ika-6 na leksyon na ito ay pinamagatang Friends Forever. Ating pong tingnan ang ating susing talata na ito'y makikita po sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 3, sa talatang 13. Ganito po ang wika. Upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat na mga banal. Pagpalain naman ng Diyos ang talatang ito sa ating mga puso. Dr. Almosera, ang ating pong pag-aaral ay napakaganda na dito ay binibigyan din ang pakikipagrelasyon hindi lamang panlupa kundi hanggang sa langit na bayan. Paano mo nakita, Doc, ang kahalagahan nitong ating leksyong ito? Kasi kung i-continue natin yung theme, parang dito sa ating discussion, mga previous discussions natin, kung ang tanong natin dito sa Thessalonians, na parang importante masyado yung binigyan ng attention ni Paul is, if we have to prepare for the second coming, or while waiting for the second coming, ano bang gagawin natin? Parang na-review natin doon na you should be thankful, joyful, and then dito ngayon ay you should press together. Para bang you deepen your relationships. You have to work together as church members. Para sa akin, no, kung may mga problema kasi tayo minsan sa churches, kasi makita natin sa later portion sa ating lesson for this quarter na may mga issues din na na-address ni Paul dito. Pero one of the most important issue na or aspect na parang bigyan natin talaga ng attention, it's not just doctrinal purity, it's also yung deeper relationships. Yung community, being a community. Kailangan masyado. At yung relasyon na yon ay hindi lamang kapag kayong magkakasama. Kasi binabanggit dito na beyond the boundaries of time and history on this earth. Ibig sabihin ay, tignan natin si Pablo, siya ay wala na sa Tesalonika, mapakalayo na ng kanyang lugar, pero ang kanyang pakikipag-iibigan ay talagang naroroon. Lasting. At ipinahayag niya na kung hindi man sa lupang ito magkita silang muli, ay inaasahan niya na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay silang lahat na kanyang mga pinagpagalan ay magkakasama-sama. Yung previous natin na discussion ay
kung sa evangelism, hindi lang hanggang nabaptize sila, ano? Aha. O hanggang forever. Aha. Yun ang ating relationship sana na we will develop. Kung minsan ang ating yan programa sa church, iniisip natin ay kailangan pagkatapos ng pagbabautismo, bigyan pa natin ng 2 taong nurturing. Oh, Ay, 2 Tapos taon lang. na. Pagkatapos nun, bahala ka na. Bahala ka na. Oo, pero ito ay dinidiin na talagang ang relasyon ay hindi lamang hanggang sa lupang ito, kundi for eternity. So, napakaganda. At ito yung malaking hamon sa atin. Siguro, appropriate naman dito, gagamitin natin yung illustration ng relationship with husband and wife. Hindi ba? Sa kasal is, till death do us part. Ganun din siguro ang at least ma-compare natin yung ating relationship with our church members. And dito, Paul is trying to project that. So, Talagang hanggang eternity. Talagang hanggang the return of the Lord Jesus Christ. Nakita ko na isang kahalagahan nito ay kung tayo man ay nakapagpabaya sa maraming panahon sa nakaraan, ay yung mga nabibinyagan, yung mga bagong dumadating sa ating church, yung mga bisita natin, ay kung medyo na hindi natin napagtuunan ng pansin, hindi pa man huli ang lahat, kahit na tayo ay makabawi, na ngayon ipadama natin dahil ito yung mensahe ng Panginoon eh. Ito yung nagbibigay sa atin ng udyok, kung ano dapat nating mabuting gawin habang naghihintay sa ating Panginoon. Hindi nga naggamit siguro dito ni San Pablo yung imagery ng parents. Pero tayo, as parents, maski yung ating mga anak ay may mga anak na rin, yung ating responsibility, yung banding niyan, hindi napuputol, hindi ba? Hanggang kamatayan yan. And I think being spiritual parents, ganun din sana ang ating pagtungo sa ating mga newly baptized members or yung ating mga So ako'y naniniwala, higit na mas magiging napakaganda ng ating samahan sa loob na iglesia, mga kapatid, kung ito po ay ating gagawin lahat, na ang pakikipagkaibigan, tayo naman lahat may kaibigan, pero sana hindi lang yung meron lang tayong 2 o 3 kaibigan sa church na sila na lang yung lagi nating kasama. Napakarami natin mga members sa church, bakit pagkaibigan din tayo doon sa iba pa natin mga kapatiran at gawin din natin yung ginawa ni Pablo na ang kanyang hangarin ay magkasama-sama silang muli, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit na bayan. Iwan ko kung ating church growth siguro mas malakas pa kung yung unity, yung kamaradira, yun bang pagtunay talaga na magkakapatid doon sa church ay ma-demonstrate. Yeah, totoo yan. Sa ating pagiging malapit sa isa't isa, magkakasama-sama tayo, ay may malaking impact pa yon. So, huwag nating isipin yung ating sarili lang. Kasi kapag nakita na ibang mga tao din yung maganda nating samahan, yung maganda nating pakikitong sa isa't isa, ay hindi natin mamamalayan, nakaka-attract tayo ng mas marami pa mga tao. So, dito makita natin na ang pakikipagkaibigan ay lubang napakahalaga. Balik tayo doon sa John 17, no? Na malaman nila na because you are loving each other. Yeah, dito sinabi ng Panginoon at ang kanyang hangarin talaga ay maging isa ang lahat ng kanyang mga followers. Okay, balikan natin ang ating leksyon. Dito may binabanggit na may magandang halimbawa na iniwanan ang mga taga-Judea. Bagamat pinag-uusapan natin ang Friends Forever, pero meron dito ang isang subtopic na kung saan ipinapakita na ang mga taga-Thessalonica ay mabuting mga imitators o mga sila'y magandang gumaya. O ano ba yung imitators? Parang nakita ko dito kasi kay Paul. Kasi kung tingnan mo sa next chapters, para bang may binibigay na siyang mga payo. So, at this time, na-remind niya sila na, close tayo na relationships, may talagang masyadong marami tayong pinagsamahan. And this is what you are doing. Gaya din doon sa churches sa Judea, na persecute din sila ng mga Jews. Yun din ang na-experience nyo. And that is a good thing. So, hindi kayo nag-iisa niyan. So, persecutions nandun ang kaisipan na dinadala ni Pablo na kung dumadaan man sa pagsubok ang mga kapatiran o may mga pag-uusig, ay hindi sila lang yun. Hindi lang sila lang. Lahat ng mga Kristiyano ay dumaan sa mga pag-uusig. At sa Biblia, nakita natin, ang ating Panginoong Hesus mismo ay dumaan sa ganitong pagsubok. Parang naging normal na. Hindi tayo exempted. Kung siya dumaan sa mga pag-uusig, ay tayong lahat ng mga tagasunod niya idadaan din sa pag-uusig. Pero may positive doon kasi sabi niya, that's a good thing, no? Parang na-imitate nyo din yung mga experiences doon sa churches sa Judea. So parang sinasabi niya na it's a privilege actually na dumaan din tayo sa ganyan dahil dinaanan ito ng mga nauna sa kanila, kagaya ng mga Kristiyano sa Judea.
Ano pang makita nating magandang halimbawa na iniwanan ng mga taga-Judea sa mga taga-Thessalonica? Iniwanan, of course, yung kanilang unity and yung parang persistent sila doon sa kanilang faith in spite of persecution, of hardships, of suffering. Sa kabila ng maraming mga pagtuligsa o mga persecution, ay lalo silang nag-umalab sa pananampalataya. Ma-imagine nga natin sina Pedro ay kung paano inusig sila. Pero pagkatapos silang ibilanggo, paglabas nila, tuloy-uli sila sa kanilang pangarap. Nandoon din si Stephen. Nakita natin kung paano lalo pa nagkalapit-lapit ang mga Kristiyano. So, napakaganda ng iniwanang halimbawa sa atin. So, dito dinadala ni San Pablo, ang mga taga-Thessalonica ay hindi dapat mabalisa o mabagabag sapat hindi sila, they are not alone. Hindi sila yung sila lang na dumaan sa ganon, kundi marami mga dumaan sa ganon pagsubok. Now, may binabanggit din sa ating leksyon, mayroong mga pag-asa at kagalakan na pinapahayag dito ni San Pablo na makita natin sa unang Thessalonica Kapitulo 2 sa talatang 17 hanggang 20. Ano ba yung mga pag-asa at kagalakan dito na binabanggit ni Pablo? Para sa akin, magaling ito si San Pablo sa psychology. Kasi after this, bibigay siya ng mga payo, bibigay siya ng parang konting criticism. Pero then parang nabigyan niya ng advance na mga thought na kayo ay talagang close kayo sa akin, no? Concerned talaga ako sa inyo. And in fact, sabi niya dito na gusto ko sana talaga kayong makita personally. Again and again. But Satan stopped us. So, para bang sabihin niya na tayo ay close naman talaga tayo, no? Parang unang lang yan, presentation, parang sabihin, kasi friend tayo, may sabi ko sa inyo yung mga criticism na gagawin ko or mga suggestions na gagawin ko. Ipinalagay muna ni Pablo ang kalooban ng mga taga-Thessalonica at pagkatapos para maging handa na sila sa mga payo pa niyang gagawin. Ang isang aspeto naman na nakikita ko rin dito ay yung pagpapahayag ni San Pablo ng kanyang kagalakan at pag-asa doon sa mga taga-Thessalonica ay para bagang kanyang sinasabi na hindi ko kayo basta kinalimutan o tinalikuran. Kasi meron dito mga issue na sa kanyang panahon ng pag-alis kasi niya roon, yung mga laban sa kanya, gumagawa ng mga kwentong hindi na babalikan, kinalimutan na niya yan. May mga ganong idea. Pero dito ay pinapahayag ni Pablo na hindi ko kayo kinalimutan. Kayo ang aking pag-asa at kayo ang aking kagalakan. At kung dumating na ang Panginoon, kayo ang aking naroon yung kagalakan. Gusto ko nga yung author dito kasi nag-point out siya dito sa verse 17. English, being taken, that means doon daw sa Greek ay ang word niyan really meant being orphan. Para bang I was really longing for you, na parang orphan, na wala na akong parents. Para bang he has that deep longing. So, intense masyado yung kanyang emotions dito. So, may tignan siguro na respeto na si Pablo, wala namang pamilya, no? So, maaaring kanyang inisip na ang taga-Thessalonica, ang kanya ng sariling pamilya. Kaya hindi na niya itinuturing na iba. Kaya naalala niya palagi sa kanyang mga panalangin at dinadala niya ito sa palagyan niya pananalangin. So, napakagandang kalusan. Ganda. Dito sa may kinalaman naman pagsusugo ni Pablo kay Timoteo pabalik doon sa Thessalonica. Ano ba ang layunin talaga at ginawa ito ni Pablo? Para sa akin, parang substitute siya doon kay Paul. Sabi niya, hindi kasi ako makapunta dyan. Hindi talaga ako makapunta. Parang concerned na talaga ako sa inyo kasi biro mo 3 weeks lang, no? 3 Sabbaths lang. Ano kayang mangyari doon? Gusto sana niyang i-monitor yan. So, pinabalik niya doon si Timothy. Hindi na nga sumama si Timothy doon sa Athens, di ba? So pinabalik niya doon. Parang substitute sa kanya na mag-alaga sa kanila. And again, that shows a lot of concern, no? Para talagang they will grow in their faith, yung mga Thessalonians. Dito makikita kasi natin na si Pablo ay
lalo't higit niyang kailangan si Timoteo na sana. makasama dito sa lugar na kanyang kinalalagyan. Kasi yung lugar na yan ay bago sa kanya. Kailangan niya ng makakatulong at maaalalay sa kanya. Pero ang kanyang damdamin ay naroon sa Thessalonica, tiniisip niya ang mga kapatid doon. Kaya kanyang ipinamanhik. Actually, pinagkasundo nila na pabalikin si Timoteo, papuntahin sa Thessalonica upang malaman niya ang kalagayan Gusto nila. ko nga itong sa English doon sa verse 1. So when we could stand it no longer. Para bang talagang hindi na namin kaya. Nag-alala kami sa inyo. So we sent Timothy. Okay. Maganda So, yan eh. We thought it best. Anong talata itong ating... Verse 1. Kaya't nang hindi na kami mga katiis, Oho. ay minagaling naming maiwang nangag-iisa sa Atenas. Talagang makita mo yung feeling niya. No? Concern talaga ako doon sa Naroon yung taga kanilang Thessalonica. burden. May burden talaga ako doon kung ano na kayang mangyari sa kanila. Sabgat iniwan niya kasi ang mga taga-Thessalonica na alam niya yung naganap na kaguluhan. Ma-reflect natin yung ating sarili. No? Minsan maggawa tayo ng evangelistic meetings. Pagkatapos na lang. Pag nagkabinyaga na, hindi na nga wala natin na. tinatanong kung Ano na ang kumusta na kalagayan kaya nila? yun. Nasa church kaya yun? Bumalik kaya sa church after baptism? Saan kaya? Ano kayang reaction ng kanilang family? Ito'y napakalaki talagang paalala sa ating lahat sapagkat nagaganap naman talaga na kapag halimbawa may nabinyagan tayo ngayong Sabado, the following Saturday, sisimba yan, o hanggang following month. Pero pagka nawala, hindi na sumimba. Hindi nga natin parang namimiss hindi minsan. parang hindi rin namimiss, ano? At atin na lang sinasabing, ganyan talaga. Pag kami nabinyagan 10, swerte ni kayo may matirang 3, 4, ay para bagang okay na tayo sa gano'n, para tinatanggap na lang natin normal lang yon. Pero dito sa pag-aaral na ito, ay nakita natin hindi dapat gano'n. Ang ideal ay kagaya ng ginawa ni Timoteo, na talagang ni Pablo, na talagang naroon ang kanyang pagkikir. Kaya nga, ang nakuha kong lesson dito is that hindi lang yung bagong binyag, they will have a deeper understanding of the faith, pero yung also yung deeper na relationships doon sa community of faith. So, hindi lamang sila mapagtibay sa pananampalataya, kundi sasamahan din. So, kaya Sa relasyon. siguro tayo mga kapatid, magplano tayo ng mga assimilation process na hindi lang yung they will know more about the doctrines, pero yung talagang maano rin sila. They will be assimilated doon sa community of faith. Okay. Na ang kanilang experience ba, it will become even happier, merrier, joyful doon sa community. So mga kapatid, ano pong ating gagawin sa napakagandang leksyong ito? Sana po mga kapatid ay atin ang pasimulang i-review. Ano ba ang naganap sa ating mga gawain? Nasaan na ba yung mga bago nating mga binyagan? Sila ba'y ating naasikaso ng dalawin? Maaring siguro pag-usapan natin ito sa ating mga kanya-kanya mga Sabbath School Small Group. At i-programa na natin at igawa natin ang strategy. Paano ba natin maipapadama sa kanila ang ating mga pagmamahal? O maski yung ating mga anak. No? Minsan parang napabayaan na nga din natin. Yung ating mga young people. So, kailangan din siguro natin i-follow up. Ano na kayang mga feelings nitong mga young people? Nag-enjoy kaya sila dito sa Sabbath School nila? Kuminsan kasi ine-expect na lang natin na alam na nilang gagawin nila. Yan matagal na yan ang mga mananampalataya. Pero hindi talagang si Pablo nakita niya bagamat na nabahagi na ng pananampalataya, pero at nalaman na niya na maganda ang kanilang kalagayan, pero tuloy pa rin ang kanyang concern. May isang point dito na pointed out sa ating author na nagustuhan ko kasi sabi niya talagang to assure na ma-accepted ba si Timothy, kasi batang-bata din ito si Timothy. Pagbalik niya doon, parang binigyan niya ng mga magagandang salita. He is a brother, he is a minister of God, na parang matanggap. Pero later naman yan, no? Siguro naroon yung idea na para ma-establish yung authority ng Timoteo. Kasi alam natin si Timoteo, batang-bata. Batang-bata, yan. Tapos siya yung sinugo. Pero ipinahig ni Pablo rito na hindi dapat ang kanyang kabataan tingnan, kundi siya ay isang kapatid, isang kasama, siya ay nakahandang maglingkod sa mga taga-Thessalonica.
para bang intentional talaga. Yung pag-care, yung pag-nurture niya, intentional talaga. Na walang stone that is unturned. Parang talagang ma-effective yung kanilang relationship. Parang lalago pa doon sa Panginoon. Okay, ating pagpatuloy. Dito po binabanggit na si Timoteo ay naglagi sa Thessalonica. Pagkatapos na ilang panahon, siya ay pumunta na sa Corinto at nagkasama-sama na sila ni Pablo. At dito ay may magandang ulat itong si Timoteo. Ano ba ang mga ulat na ito? Siguro magandang ating tingnan na rin. Basahin natin. Sa unang Thessalonica, Kapitulo 3, datapwat ng si Timoteo ay dumating sa amin. Ngayon nabuhat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At laging kami inaalaalang mabuti ninyo na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapigatian. Sapagat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Sapagat anungang pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa buong kagalakan na aming ikinagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Gabit araw ay idinadalangin naming buong ningas na aming makita ang inyong mukha at aming malubos ang inyong pananampalataya. Magaling na pastor talaga ito. No? Magaling na evangelist. Gabit araw. He was praying for them. Tuloy-tuloy pati. Tuloy. And of course, he was so happy kung anong nangyari sa kanila. Steadfast doon sa kanilang faith. Standing firm in the Lord. Yeah. Napakaganda ng iniwanan niya halimbawa. And by the way, may programa ang ating church worldwide na yung 7-7 na every 7 a.m. at 7 p.m. araw-araw ay tayo inaanyayahan lahat ng mga kapatiran na magsama-sama sa pananalangin. And I believe this is now the opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon. Kung si Pablo ay ganito ang kanyang pasanin, ang kanyang damdamin na palaging idalangin ang mga kapatiran, ay dito sa ating 777 ay ito na yung opportunity. At tuwing alas 7 ng umaga, alas 7 ng hapon, ay isama natin sa panalangin itong mga kapatiran nating alam na nating... So, pero time-wise lang yan. Siguro talaga yung content ba, no? I-pray natin specifically. Yung, say, teacher ng ating church school, for example. Or yung ating neighbor na bigyan natin ng Bible study. Specific masyado. And this was what was done by Paul. Talaga, parang ma-imagine ko na name by name, no? Talagang na-specify yan. And may mga suggestions silang ginagawa na yun, efektibo ng mga prayers. May prayer list nga sila. Name by name. They will go through the list. Hindi lang basta pangalan, kundi ano ang kanilang mga kalagayan. Kaya napakahalaga na makilala natin ang lubos din ang mga kapatiran natin. Ano? And then ito kuminsan yung nakakalungkot na mga nagaganap sa mga malalaking iglesia. Kuminsan nawawala na yung fellowship. Nagkakasalubungan, hindi na masyado nagkakapansinan. Ay napakahalaga na kilalanin natin mabuti ang ating mga kapatid. At kung ipapanalangin natin sila, alam natin din ang kanilang mga kalagayan at kung ano mga dapat ipanalangin. Nagustuhan ko dito yung word always, constantly, no? Night Tuloy-tuloy. by night. So intentional masyado yung prayer. Intentional. Kaya nga may isang nakausap ako na pastor, sabi niya isang sekreto na ano ba, yung successful yung mga small group. First is intentional prayer. Yan daw. And then second is intentional mission. Intentional Bible study, intentional prayers, and then intentional missions. Na talaga bang pinaplano, talaga bang specific, may, kung pwede pa siguro, nandyan yung nakaladlad yung mga ano dyan, lista ng pangalan, and then nagpa-pray sila dyan. And na-experience nila yung church growth talaga, church growth. So yan, ang panalangin ay may malaking nagagawa. At saka tingnan natin ang kalagayan kung tayo yung mga taga-Thessalonica na sinulatan ng ganito ni Pablo, ay talagang ang ating friendship ay sasabihin talaga natin, napakagaling talaga at napakabait at napakabuti nito si Pablo. No? Kaya tama yung kasabihan na
prayer is one of the most caring things that we can do. Pero mo kung Oo. ano kayang For mangyari others. kung ngayon, no? Aha. Makatanggap ako ng liham galing kay Elder Wilson. Aha. Sabi, Brother Almosera, Oh. nagkita tayo doon sa Israel. I am praying for you every day. Ano kayang feeling ko? Talagang, Totoo yan. sabi, importante pala ako eh. I have that self-worth. Para bang, you will feel really better. Totoo yan. And this is what At Paul was doing. yan ay umaakay na lalong magkalapit ang mga magkakapatid. Kaya kung gagawin natin mga kapatid na idadalangin natin ang ating mga kapatiran at ipapaalam natin sa kanila na sila'y palagi natin ipinapanalangin, gagawa po ng malaking kaibahan at ang ating church po ay talagang magiging isang mabisang kasangkapan na gagamitin ng Panginoon sa pagsulong ng kanyang gawain. May nakita akong practice doon sa ibang sa churches na everyday may pangalan sila na yun bang subject for prayer? Maski doon sa local churches. Sa ating mga organizations, mission office, union office, may mga subject for prayer yan every morning. Pero doon sa kanilang church, talagang may subject for prayer sila everyday. Lahat ng mga church members mag-pray for this person. Pray for that person. The next day, pray for that person. And I think that prayer fellowship would really be very effective. Maski yung mga cancer patients, for example, maraming nag-testify na because of the prayers of the brethren na encourage sila and healing has even occurred. Yeah. And sana magandang ano ito, So, dito example. Dito makita natin kung paano yung title ng ating lesson ngayon ay Friends Forever, na ang kanilang pagiging magkaibigan ay lalong naging mas malapit kaysa dati. By the way, meron akong tinanggap na isang text na nagpapa-pray request sa akin. Pastor, pwede bang pakipanalangin mo yung aking anak na siya ay sa ospital, na ipanalangin mo ang kanyang pagaling? Di ako'y sumagot, ang sabi ko, kapatid, sige, dahil malaki ang pangangailangan ipanalangin siya, ako'y nagkukumit ka ako na 1 linggo ko siya araw-araw. Umaga, gabi, papanalangin for the whole week. Alam, ginawa ko talaga yon. And after ng 7 days na, ako'y nag-text, sabi ko, I have been faithful in praying for your daughter morning and evening for 7 days. Alam niyo, ang sagot niya sa akin, isa kang tunay na kaibigan. Ang galing. So, ang ganda. sayang mula ngayon, ikaw na ang aming napakalapit na kaibigan. Sabi ko, napakadali palang makipagkaibigan. Madali tayong kilalanin kaibigan. Basta yung panalangin ay talagang napakabisang kasangkapan. Isang bisis na attend ako ng conference doon sa Mumbai, India. Isang para bang interdenominational na missions conference. May isang grupo doon na Southern Baptist yata sila. Ang church growth nila talagang mabilis, malaki. And sabi ko, ano ba kayang mga strategies niyo? Isa sa mga strategies niyo. Ito isang strategy nila. Ang galing ng strategy. Sila as a group, yung as a church, no? Puntahan nila yung mga barangay officials or mga town officials. Sabihin nila na kami ay mga Christians. Naniwala kami sa prayer. We would like to pray for you kasi alam namin na mabigat yung responsibilities mo. Pumupunta sila doon. And they'll pray for the barangay captain or yung town ng mayor. And they receive a lot of good relationships with the community. Yun lang ginagawa. Sabi nila, we are doing that. Kasi this is a democratic country naman. No? And I thought that siguro kung maggawa nga din natin yan, maski hindi lang maski sa ating church members lang, I think they will be very happy. Ang mga tao kasi ngayon, nararamdaman din nila na kailangan nila ang prayer. In fact, meron akong hindi pa katagalan, ilang araw pa lang nakakaraan, meron akong isang kaibigan na binigyan ako ng favor. Ang sabi ko ay, maraming salamat. Alam mo, sagot niya sa akin, Pastor, hindi ko kailangan ng iyong pagpapasalamat, pero kailangan ko ang iyong prayer. Ipanalangin mo lang ako lagi. So, dito makita natin na may mga need tayo na tayo ipanalangin. Kasi para bang it has some magic doon sa prayer. Na-remember ko I was still a student sa college. Doon kami na-assign sa isang place na talagang very, resistant to the Adventist message. And one time, naggawa kami ng in-gathering, house-to-house in-gathering. Ang gara ng bahay, nabisita namin.
And then we explained na kami ay parang nag-volunteer lang na makalikom ng pera, parang magamit doon sa mga disasters, gano'n. Ay talagang hindi sila mag-cooperate. Sabi namin, okay lang yan, sir. Thank you. Okay lang yan sa amin. Then sabi namin, can we please pray for you? Pwede ba yan? Before we leave? Sabi niya, naniwala naman ako ng prayer eh. So, okay, nag-pray kami. Pero pagkatapos, binigyan kami ng pera. Sabi, akala ko, sir, hindi ka gustong mag-support nitong aming project. Sabi niya, hindi yan for your project, for your prayer yan. Parang natuwa siya. Parang binabayaran kami for the prayer. Yeah, natuwa siya sa ipinanalangin. But I thought that was a neat experience na yung mga tao, they really accept. Yung when you'll be praying for you. So, ito isang... Parang that breaks some barriers. Na yung prejudice nga, no? Parang prejudice siya masyado, pero later on when we prayed for him, okay na siya. So ngayon nakikita natin ang malaking pangangailangan at kahalaga na ang bawat iglesia, mga kapatid, ay sana'y magkaroon ng prayer ministry na kung saan ang mga kapatiran natin ay nag-i-involve at maging masigasig tayo na pumaroon tayo sa mga kaibigan natin at i-offer natin na sila ating ipapanalangin. Ang tawag nitong iba ay mga prayer warriors. Yeah, prayer warriors. Mga prayer warriors. Yeah, good. So, minamahal ko mga kapatid, gaano kadalas po bang ating mga pananalangin? Ang ating bang laman ng pananalangin ay palagi na lamang mga pansariling pangangailangan at mga kahilingan sa Diyos? It's about time. Ito ngayon ang tinatawag na intercessory prayer. Praying for others. Mag-involve po tayo. I-volunteer po natin ating mga sarili. I-organize na po natin ang ating mga sarili na tayo po ay magdadalanginan. Magkaroon tayo ng mga prayer groups at magkaroon tayo ng mga prayer meetings na kung saan ipinapahayag natin sa Panginoon ang ating damdaming nagmamahal tayo sa ating kapwa. By the way, ma-recall ko yung aking experience doon sa India. Kasi tinatanong namin sila, ano pang, Hindu country ito, pero kayo as Christians, parang lumalago masyado. Sabi niya, isa pang sekreto namin ito pa. May isa pa daw. At least, hindi naman sekreto nila, no? Parang hindi, it's not a secret. Pero doon sa kanilang headquarters, may isa silang place doon na 24 hours, sabi nila, powerhouse. 24 hours. 7 days a week, may mga tao talaga doon na mag-pray. Yung mga church members nila. So, may assignment. At 10 o'clock in the morning, hanggang 11 o'clock, kayo ang mag-pray dito. 12 o'clock hanggang 1 o'clock, iba na namang grupo mag-pray. Pero, whole year round, 24 hours, 7 days a week, talagang doon sa kanilang tinatawag na powerhouse, may nagpre-pray. Intercessory prayers. And I thought, it was nice. It was nice. Siguro, hindi nga nalaman ng mga tao na they have been prayed for, no? Lalo na yung mga interested nila for their faith. Yeah. And that would really be... Sa pananalangin kasi ay dito ibinibigyan natin ng opportunity ang Diyos na makagawa. Kaya true. Talagang may expect natin na pagka maraming panalangin ay malaking kapangyarihan din ang ating maging karanasan. Ipagpatuloy natin ang ating leksyon. Dito ipinahayag na sa muling ginawa ni Pablo ang mga pananalangin. Magandang ating basahin ng Unang Tesalonica Kapitulo 3 sa talatang 11 hanggang 13 aking babasahin. Ngayoy patnugutan nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus ang aming paglalakbay sa inyo. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat na mga banal. So, napakaganda parang benediction panalangin ito. No? Parang benediction. Na itong prayer na ito ay parang na-record ito after the arrival of Timothy na siguro galing sa Thessalonica. Bumalik siya doon sa Corinth kasi doon sila, nagkita sila doon ulit. And then, he prayed this prayer. Yeah. So, palagi nang ine-express ni Pablo ang kanyang pananalangin, pero dito yung muli niyang inulit na ito ang kanyang mga panalangin para sa mga taga-Thessalonica na talagang
hinahangad niya na sa pagdating ng ating Panginoong Sus ay maging handa ang mga kapatiran doon sa pagsalubong sa ating Panginoon. May isang question sila dito na parang theological. Sino ba itong mga holy ones daw? Doon sa verse 13. Holy ones. May mga 3 banal na verse 13. kasama. Mga angels ito, no? Mga angels ito. Pagbalik ng ating Pagbalik Panginoong ng Sus kasi Panginoon. sinabi niya na kasama niya ang kanyang lahat ng mga anghel. Alam natin ang bilang ng mga anghel ay libo-libo at milyon-milyon. Yan ang binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. So ang kasama niya mga banal na tinutukoy dito ay yung mga anghel. So, Banal na anghel. consistent masyado ito sa theme, no? Anong gagawin natin while we are waiting for the coming of the Lord? And para sa akin, ang isang maganda talagang lesson dito na that is the theme for this week's lesson is that you deepen your relationships. Yung bonding as a community of believers. And that is what we should be able to do. Pray for each other, night and day. Ang ganda. Yeah, totoo yan. Para bang si Ellen White pa ay press together. And we will gain strength from each other while we are waiting for the Lord. Sa pagsasama-sama ay mayroong kapangyarihan. Hindi tayo mainip. We will have strength na kung may burden ka, then I'll be able to support you. At yun naman ang sinabi ng Bible, carry one another's burden. At sinabi rin malinaw ng ating Panginoon, mga dalanginan kayo sa isa't isa. Kasi kung we will be waiting for the Lord na para bang watak-watak tayo, individualized lang masyado, we may not be able to stand, no? Sa mga sufferings, persecutions na dadating. And this is a very good example. Yeah. So, ma-imagine natin ang mga taga-Tesalonica nang tanggapin nila ang liham na ito ni Pablo, na talagang kung sila man ay kasalukuyang dumaraan sa pag-uusig, ay talagang sila biglang nabuhayang muli ng loob at espiritu, sapagkat alam nila sila ay magtatagumpay sa biyaya. Mag-iisa kayo dyan. You'll help each other. Parang you will be able to stand. Yeah. So, yan ang magandang karanasan ng mga taga-Tesalonica nang sila isulatan ng ating Panginoong Hesus, ng ating apostol. So ano pa nakita natin na karanasan ni Pablo na nais niyang ipaabot sa mga taga-Tesalonica? Para sa akin, ang maganda sigurong questions dito, tayo ngayon, paano kaya natin magawa yan? May isang question na nga dito gusto kong, how can we learn to love others more than we have already do? How can we do better? Siguro sa churches. Ano kayang mga suggestions ng ating mga brethren? Ano kayang mga nakita natin na parang mababaw lang ba ngayon na pwede pa nating ma-deepen? Ako ay merong mga ginagawa sa aking ilang mga paglilibot pagkasabado. Sa hapon, pangkaraniwan, ako ay gumagawa ng mga prayer workshop. At ito'y serye ng mga pag-aaral tungkol sa pananalangin at bandang huli ay pinapasulat ko sila ng isusulat nila yung kanilang prayer. Na-imagine ka ko nila na para silang si Paul na susulat doon sa iglesia. Na sabi ko, imagine niyo na kayo ay napalayo at kayo susulat. Na parang si Pablo ang susulatan ng iglesia at may mga individual pa na binamangit na siyempre, huwag niyo kakalimutan din ang inyong mga mahal sa buhay. So, pagkatapos ng aming mga pagsulat na yan, humingi ako ng volunteer. Sabi ko, meron ba pwedeng bumasa ng inyong mga sulat, ng inyong panalangin? Alam niyo, may mga tumatayo at may mga napapaiyak. Sabi ko, bakit ka natas doon sa panalangin? Kasi sabi niya, ito palang kapatid na ito ay tatahit-tahimik yan, pero mahal pala niya kami at inaalaala niya kami. At ang hangarin pala niya sa amin ay maganda. At meron din akong nakita mag-asawa na nung basahin ng babae yung kanyang prayer, napaiyak din yung lalaki. Sabi niya, galon pala ako kamahal ng aking asawa. Pagka napayolayo pala siya, ang iniisip niya ay kami. At ang hangad niya yung kami palaging mapabuti sa Panginoon. That's a good example, no? Yeah, so sabi marami ko pa siguro, marami pa tayong magawa. So, ito yung mga bagay na pwede nating gawin. Ako'y naniniwala na mga kapatid na ipinapanalangin natin ating mga mahal sa buhay, pinapanalangin natin ang church, ang leadership, pero iba yung ginawa ni Pablo na ito'y kanyang pinapaalam. Totoo na ipinapanalangin natin ang mga mahal natin sa buhay.
Pero kung sasabihin natin na, mahal kong asawa, alam mo anak, ikaw palagi ko pinapanalangin, ako yung naniniwala, gagawa ito ng lalong malaking kaibahan sa buhay natin bilang pamilya. Ganon din sa ating buhay bilang isang church na naghihintay sa ating Panginoon. So, napakaganda na gayahin natin si Pablo. May isang aspect pa dito, Pastor, parang nakita ko na yung element of time ba, na he would like to spend more time with them, no? Nakita mo dyan sa verse 6, basahin nga natin ulit. Sa talatang 6, datapwat ng si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At laging kami naalalang mabuti ninyo na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. We also would like to see you. No? Para bang longing talaga sana niya na I would like to spend more time with you. Hindi lang yan pwede eh. Kasi of course he's also busy doon siya sa current. Matagal-tagal siya doon sa current. Pero parang mutual yung desire ba? Yung feeling yung desire ba to spend more time. Ito yung damdamin ng mga taga-Thessalonica, ito rin naman yung damdamin ni Pablo na pareho silang sabikan. Kumisa naman nagaganap din sa atin na may mga Pastor, sabi ka na naming makita, kailan ka ba pupunta? Pero alam mo, nakakalungkot din talaga eh. Ang madalas ko na itetext pasensya na kayo, wala na akong schedule. Wala na akong time. Wala na time. Yung time, malaking investment yan. So siguro marami dyan tayo magka-improve. No? Dyan tayo magka-improve. Kasi ngayon marami na kasi masyadong time na aksayan natin sa ibang bagay. And wala nang time tayo with our mga brethren. Maski yan nga sa ating pamilya minsan. No? May nabasa ako sa internet na isa daw, yung bata na parang he was growing up as a teenager, pero yung father niya busy talaga. Busy, wala nang time para sa kanya. So one night, dumating yung father. Tinanong niya, Dad, how much you earn for 1 hour doon sa trabaho mo? Sabi ng daddy niya, siguro I earn about $30 or $20 per hour doon sa aking trabaho. Sabi niya, Dad, I'd like to buy 1 hour of your time. Here is $20. Parang magkasama lang tayo. I was really touched. Para bang na-reflect ko rin, ano kaya din ang aking ginawa maski sa aking anak, sa aking pamilya. Pero nakita mo dito si Paul, he really wanted to spend more time. Para sa akin, to deepen relationships, we spend time. Tayong mga elders, no? We take time to go to the activities ng ating mga young people. Maski hindi na masyado tayong excited sa kanila. Kasi that is how we can keep them also. Yeah, that's true. At saka ang katotohanan ay anumang uri ng samahan, kapag walang time, hindi yan magtatagumpay. Hindi magtatagumpay. Kaya talaga. Gusto natin na maging matatag ang relasyon natin, ay talagang paglaanan natin ng time. Kung hindi man natin talaga mapuntahan, edi kagaya ni Pablo na sumulat man lang siya. Or tawag. Tawag or mag-text. So, mga kaibigan at mga kapatid, siya sa atin natin ngayon natin sarili. Gano'ng kadalas tayo na nakikipag-communicate o naglalaan ng panahon sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Marahil ay madalas tayo nagte-text sa ating mga kaibigan. Pero gano'ng kadalas nating na-text yung ating sariling pamilya. Ano? So, mabilis tayo sa pagte-text ng mga joke-joke kuminsan. Pero yung concern ba natin sa spiritual na kabuhayan ng ating mga kapatid, gaano tayo nagmamalasakit sa kanila? Maski kumusta na lang, no? Kumusta? Oo. Ito'y gagawa ng malaking kaibahan sa kanilang buhay. May isang, parang naano rin ako doon. Doon sa IAS kasi, pag aalis na yung mga estudyante, minsan binibigyan sila ba ng time to express ano yung mga experience nila doon. And isang tao sabi nila, talagang gusto ko itong professor na ito. Kasi when I was struggling sa pagsulat ng aking dissertation, every time magkita kami, either in the library, maski doon sa dam, sasabihin niya, kumusta na? Okay ka na? Ha? Tapos na? Parang sabi niya, nang makita niya ako dyan, masabi niya sa akin yan, parang na-encourage talaga ako, na-strengthened ako. And siguro parang mundane na lang yun sa professor. Para bang natural na laang. Siguro hindi nga masyado niyang iniintindi yun eh. Parang hindi masyadong sincere. But it did a lot of good thing doon sa estudyante na yan. And I think that can also be
happening in our church. Yeah, siguro ito yung sinatawag na thoughtful. It's about time Thoughtfulness. na i-express natin yung concern natin. Maging thoughtful tayo sa ating mga kapatiran. Kung dati basta lang tayo makasimba, mga kapatid, ngayon po ay pasimulan na po natin na lahat nating makasalubong, binabati natin, be a blessing sa ating mga kapatiran na kung meron man nalulungkot, lapitan natin at be a blessing. Yes. Express natin yung pagnanais natin, sila ay mapabuti ng kanilang buhay. So, ito gagawa ng closer relationship. And remember, ating pinag-aaralan dito sa ating leksyon, ang friendship forever. Yeah. Kailangan ng bonding para magkaroon talaga ng paglalapat. So, gaano kadalas ba na nagkakaroon tayo ng bonding sa ating mga kapatiran? Maraming aspect ito, no? Kahit sa church board na lang, baka kaya lagi nagkakagulo, kulang sa bonding. So, isa lang alang natin. Maski sa Facebook, pwede mo na yung gagawin ngayon. May naalaala lang akong isang estudyante, matagal na estudyante. And he was serving doon sa isang university as an administrator. Pero nag-email siya sa akin, Doktor, talagang nalipat na ako ngayon. Bumalik na ako sa aming country. Ito ang assignment na ibigay sa amin ng church. And I was thankful. Later on, nag-email naman siya sa akin, Doktor, ipanalangin mo ako. Kasi ako ay na-assign na maging presidente ng aming organization. Para bang sabi ko, ang tagal na noon Mga 10 years ago na itong naging estudyante ko. Pero it did a lot of... So, nagkita kami ulit. Parang very close yung aming pagsamahan. Naging advisor lang ako niya sa kanyang doctoral dissertation noon. But then, after 10 years, nandoon pa rin yung parang yung close relationship with student, professor. Kapag nadama kasi na estudyante na pinagmalasakitan mo siya, ay talagang malilimutan mo na siya, pero ikaw hindi niya malilimutan. The same with the church. The same with the church. So, ito ang mga hamon na ating magandang gagawin. So, mga minamahal na mga kapatid, ano ang gagawin natin ngayon sa leksyon na ito na ating pinag-aralan? Ito ay napakalaking hamon. Pasimulan na po natin ang pagbabago. Be a friend, and not just a friend, kundi kaibigang hindi lamang panlupa, kundi hanggang panlangit na bayan. Pang forever. Forever. So ano yung huling mga pananalita, Dr. Almacera? Dito kasi kung i-describe lang natin yung sa Thessalonians, nakita natin dito na emphasis of this chapter, ditong ating nabasa ngayon, is Paul's deep bond with the Thessalonian believers. Para bang maging example ito sa atin. Sabi mo kanina, baka siguro nagawa ni Paul ito kasi wala siyang pamilya. Pero it was more than that. He is the spiritual parent. And then he was so concerned with the spiritual children. Wow. And that is probably what we should also do. Kaya nga, madaling naglaganap itong Christianity during his time because of these characteristics. Okay. At makikita natin na may malaking faktor ang sulat na ito ni Pablo sa Thessalonica, kaya gano'n naging kabilis ang paglaganap ng ebanghelyo sa Thessalonica. There was genuine concern, intentional masyado yung ginagawa nila na there will be bonding doon sa kanilang mga... Okay. So, maraming salamat, Dr. Almacera. At sa inyo po lahat mga kapatid, ang ating oras kasi ay nagtutumulin, kaya tatapusin na natin ang ating leksyon ngayon. Sa kabuuan ay nais kong tingnan natin, si San Pablo ay nagpahayag ng kanyang damdamin. At ito'y kanyang ipinaabot na palagi niyang ipinapanalangin ng mga taga-Thessalonica. Araw-araw, gabi-gabi, umaga-gabi. Tuloy-tuloy ang kanyang panalangin. At ito'y gumawa ng kaibahan sa buhay ng mga taga-Thessalonica. Ito'y napakagandang paraan o estratehiya na ginawa ni Pablo kung paanong ang mga taga-Thessalonica ay lalong tumibay sa pananampalataya. Narito ang hamon sa atin mga kapatid. Tayo po lahat ay maging isang mabuting kaibigan. Kaibigan na kung saan tayo magiging instrumento na mahanda sila, ang ating mga kaibigan, sa pagsalubong sa ating Panginoon. Tayo po'y dumako na sa ating pananalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, kinikilala po namin ngayon, kayo ang aming Diyos. At kayo ang aming kaibigan na tapat, Lord, at mabuti sa lahat, na kayo palaging naghahangad ng pinakamabuti sa bawat isa sa amin.
na kung paano kami nagkaroon ng mga karanasan sa lupang ito na meron kami mga mabubuti mga kaibigan. Sila'y magandang halimbawa lamang na kayo o Diyos ang aming Ama na palagi ang sa amin nagmamalasakit, palagi ang nagmamahal, at palaging tumutulong. Kung minsan kayo'y aming napipighati pero kayo'y nariyan lamang palagi at patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement, kami magtapat at manatili sa inyo hanggang sa wakas. At kung dumating na ang sandali na mahayag na ang aming Panginoong Hesus sa alapaap ng mga langit, kami pong lahat na inyong mga nanampalatay sa inyo, tumawag sa inyong banal na pangalan, sumunod sa inyo, ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Pagpalain po ngayon ang mga kaibigan po namin na sinamahan kami sa pag-aaral na ito. Ang mga butil ng katotohanan ng aming pong tinalakay, ito nawa Panginoon ay magbunga ng masagana sa kabuhayan ng mga kapatiran sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan. Salamat po Ama sa pagtugon sa aming mga dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Minamahal po namin mga kapatid, kami po ay nag-uumabaw sa kagalakan na sa gabing ito kami po ay sinamahan nyo sa mga ginawa nating talakayan. At sana po ay nakapulot kayo ng mayamang mga aral, mga leksyong ating maisa sa kabuhayan habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Muli po, pagpalain kayo ang ating Panginoon at ang aming paanyaya sa darating pong muli na linggo, sa ganito ring oras at timpilan, magkasama-sama po tayo. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope.